Magdoktor o abogado sana ako dati. Pinaaral ako ng mga magulang ko sa Ateneo de Manila University. Baka ang ilan sa inyo ay nakakakilala nga sa Ateneo at ang inasahan sana nga sa akin ng mga magulang ko noon ay maging abogado or doktor ako, kaya pinaaral ako mula grade school hanggang college yun sa paaralan na yan. Ang kinuha kong kurso ay ang AB Social Sciences, so para siyang hinalo na Sociology at Anthropology. Nung una nga ay legal management yan nung first year ako, pero pwede pang mag-transfer ng ibang course kaya naging social sciences. Ang pinaplano ko talaga nung una at alinsabay sa kung ano nga yung gusto ng mga magulang ko para sa akin ay maging abogado. Tapos siguro sa katagalan ng panahon ay pwedeng maging tinatawag na medico legal, na pagkatapos kung mag-abogado ay mag-aral din ako sa kung paano maging doktor. Napakalaki ng ambisyon kumbaga, no? Kasi 'di ba alam natin sa lipunan sa ngayong panahon sa modernong tao at kahit siguro sa una pang panahon sa mga sinaunang mga tao, tinitingala ang mga estado na yan sa lipunan kung makaabot ka sa papel ng abogado or doktor. Abogado ay meron kang kapangyarihan sa batas at sa pakikipagkapwa or kasunduan sa mga tao. Tapos ang doktor naman ay may kapangyarihan ka sa kalusugan ng mga tao. Kung kaya yan ang ilan sa mga pinakakinikilala na mga papel sa lipunan. Makikita nyo sa ngayon ay hindi ako nakatapos ng ganyan dahil nga ay medyo naiba ang aking landas. Lalo na at nabuksan ang aking third eye at doon na nga ako napunta sa ibang landas para tuklasin kung ano nga ba ang nangyayari sa akin. Kasi hindi ako mapakali. Kahit na mag-aaral ako dyan ay hindi ko naman talaga matatapos yan kung wala akong kapayapaan, kasiguraduhan at kalinawan sa mga ginagawa ko. Ang mga magulang ko ay nagsuporta sa akin, bagamat meron nga silang konting disappointment noon dahil nga hindi natuloy yung mga plano nila para sa akin, pero binigyan nga nila ako ng kalayaan para makapili sa kung ano talaga ang gusto kong gawin. Dahil nga sa maraming kaguluhan na nangyari sa pamilya namin, dahil doon sa iba-iba kong ang nararanasan na hindi rin nila alam kung ano ang dahilan at kung ano ang solusyon, hinayaan na lang nila ako na makatuklas doon sa kailangan kong tuklasin para nga mapayapa ako. So matagal ako na naghanap, 'di ba? Mula sa kabataan ko pa, mula 10 years old nga, nagkaroon na ako ng kakaibang mga karanasan na dahan-dahan nga naging sanhi ng di namin pagkakaintindihan ng mga pamilya ko. At pati yung mga nasa paligid ko sa paaralan o di kaya mga kaibigan, mga kaklase o mga kakilala, mga kabatch, at kahit nga mga estranghero na makakausap ko tungkol sa kung ano yung pinagdadaanan ko. Marami akong sinalihan nga ng mga religious or spiritual groups na ibang tao nga ay tatawagin itong kulto, bukod dun sa mga major religions na pwede nating samahan. At kahit dun sa mga grupo nga na yan ay hindi pa rin ako nakatuklas or nakahanap doon sa kailangan kong mahanap. Kung kaya nagpapasalamat nga ako na ngayon nakarating ako dito ngayon sa Siquijor at nakaranas na sa pagkakaisa sa kaliwanagan at kalinawan na hinahanap ko pala sa buong buhay ko. At ang mga kasama ko pala na makakaturo sa akin na hindi mga tao kundi mga engkanto. Mga puting engkanto na naggagabay sa akin sa landas ng kabanalan papunta nga sa Panginoong Diyos amang makapangyarihan. Kasama na dito ang mga anghel, mga santos at ang iba pang mga nilalang na hindi nasasaklaw sa mga papel na yan. Never ko matututunan ang mga ito kahit na nag-aral ako sa pagiging abogado or doktor. Maraming tao na yung mga magulang ng mga kabatch ko ay napanaginipan ko kasi na inaasahan nga daw ako na maging abogado or doktor. Sinabi sa panaginip ko, di ba dapat maging abogado o doktor ka, nasan ka na ngayon? Sabi ko sa kanila na alam nyo, hindi nyo pinapahalagahan ang spiritual dahil nga ang lipunan natin, mababa ang tingin sa mga albularyo at sa mga nagtutuklas sa spiritual na katotohanan sa direktang karanasan. Lalo na ang mga tao iniisip kasi na okay, walang masyadong pera dyan kasi magbibigay ka lang ng mga donations dun sa mga spiritual. Dahil nga, hindi pinapahalagahan ang spiritual na pagtuklas. Gayon pa man, walang problema yan sa akin kasi kahit nga ay inasahan ako na mula sa kabataan pa hanggang sa tumanda na ako at pinaaral talaga sa Ateneo para maging abogado or doktor, hindi ako natakot kasi doon sa kung ano ang magiging paghusga ng mga tao sa akin at sinundan ko pa rin kung ano ang katotohanan. Alam ko na maraming tao, lalo na yung mga kabatch ko at yung mga magulang nila, ay hinuhusgahan ako sa mga ginagawa ko. Pero wala akong pake. Mula sa kabataan ko pa, natuto na talaga ako na manindigan sa sarili ko. At lalo na ngayon,
na nakasama ko na ang mga puting engkanto at ang asawa kong si Rose lalo na, malakas na ang loob ko para ipahayag sa inyong lahat kung ano ang mga mensahe na natatanggap ko mula sa direkta kong pakikipagkomunikasyon sa Diyos at sa iba-ibang mga spirito. Maraming pwedeng itawag dun sa mga ginagawa ko. Pwede nyo akong tawaging albularyo, engkantao, shaman, babaylan, spiritual, psychic, guru, wise man, magi, or maalam na tao, propeta, mensahero, spiritual. Kayo na bahala kung ano ang gusto nyong itawag sa kung ano yung ginagawa ko. Pero ang official title ko para lang may rehistro ko sa gobyerno ay Life Coaching Services. Isa akong life coach. At ang palagi kong ginagamit nga na pamamaraan para ako ay makagawa ng mga spiritual na epekto sa mundo ay ang pagre-ritual. Kaya pwede nyo akong tawagin na ritualista. Kahit na hindi ako natuloy sa pagiging doktor o abogado ko sa lipunan ng tao, ay kung tutuusin natin, ay natuloy pa rin ako sa pagiging doktor at abogado pero sa ibang paraan. Ang mga teacher ko ay ang mga spirito at ang paaralan ko ay ang buhay mismo. Naging doktor ako ng mga sakit na hindi nagpapagaling ng mga doktor kasi mga spiritual na atake katulad nga ng kulam, sumpa, barang, aswang, gayuma, usog, lason, at iba pa. So naging doktor ako para sa mga mahiwagang sakit. Nakakagaling din kami ng mga material na sakit, lalo na gamit ang mga herbal products na meron kami. Pero ang pinaka-specialty na ugat din ng mga material na sakit na hindi gumagaling kahit na nilalagyan mo na nga ng mga material na gamot, ay yung mga spiritual na atake na pinagfo-focusan talaga namin doon sa pagre-ritual. Tapos, naging abogado din naman ako, pero hindi ako nakikipag-usap sa kapwang tao. Ang kinakausap ko ay ang Diyos at ang mga spirito na kailangan kausapin sa mga kaso. Kinakausap ko ang mga spirito na nagawan ng kasalanan ng kliyente ko para matanggal yung mga spiritual na atake na nilagay sa mga kliyente ko. At nakikipag-usap din ako sa Diyos at sa mga puting engkanto, di kaya sa mga anghel, mga santos, para doon sa mga kahilingan ng mga tao. Ang Diyos naman talaga na amang makapangyarihan ang pinagdarasalan natin lahat at ang pinagdarasalan ko. Pero alam lang bilang isang albularyo o isang spiritual na abogado, ang iba-ibang mga department na kailangan natin hingan ng tulong para sa iba-ibang kahilingan. Iba-ibang kaso eh. Hindi ako natuloy sa pagiging doktor o abogado ko dito sa mundo ng tao, pero naging doktor abogado ako sa spiritual at para sa kabilang mundo. Ang masasabi ko ay masaya ako sa mga nangyari. At alam nyo, kahit na gusto man ng mga tao na gawin din yung ginagawa ko, ay hindi basta-basta nga makakuha ng ganitong kapangyarihan o kaalaman. Mula pa nung bata talaga ako, mga 9 or 8 years old, nagsimula na yung edukasyon ko, pero hindi ko pala alam na nagsimula na hanggang naging 26 years old ako na mas naliwanagan ako sa kung ano yung kailangan kong gawin dito sa mundo. Hanggang ngayon na 31 years old na ako, na magfa 5 years na talaga ako dun sa ginagawa ko na ito. At patuloy ako sa landas ng kabanalan hanggang sa katapusan. Naging kabuhayan ko na ang pagiging doktor at abogado sa spiritual. At masaya ako dahil proud ang mga magulang ko sa akin. At ngayon makakapahinga na sila. Dahil dati iniisip nila ano kaya yung magiging kinabukasan ng anak nila na ako. Pero ngayon ay nakakita na sila ng kakaiba yung ginagawa ko, pero masaya sila dahil nga ay nagpapakabuti ako at naging kabuhayan ko na din ito. At masaya din ako, proud din ako sa ginagawa kong ito. Hindi ako nagsisi na hindi ako naging doktor o abogado sa mundong ito kasi naging doktor at abogado ako sa spiritual. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na nagsusuporta dito sa Eric Rojas Life Coaching Services. Sana makaklik kayo sa link sa post description para makasubscribe sa aking free email newsletter para sa mas maraming impormasyon sa mga iba-ibang bagay na minamarket namin. Minsan nalilihis tayo sa mga landas na akala natin ipagpapatuloy natin, pero kailangan lang ay magtiwala tayo at magdasal, matuto tayo makinig sa tawag ng Panginoon at mapupunta rin tayo sa karapat-dapat para sa atin. Salamat po at God bless.